to T3 dito sa TV5. Ginamit ng isang opisyal ang kumpanya ang posisyon niya para makapangmolestya. Pero mautak ang biktima, kaya ang opisyal caught in the act. Ang tagpong ito ay akalaing mong teleserye sa pelikula. Walang malibog. Yung kalibugan mo, gano'n nangyari. Oo, doon ang nangyari. Lahat ng tao pinagdalisyon. Okay, sige, siguro may mali ako, minado ako. Balikat Pero isa lang itong komprontasyon ng biktima sa suspect na nang molestya raw sa kanya. sabi mo sa akin, haharangin mo din yan. Sabi mo sa akin, paano sige, kuya. paano ko malalaman kung I'm bigay? Sige, kuya, okay na. Ako na mali. Ibig lang, sorry. Walang malibog. Okay Yung na. kalibugan mo, gano'n nangyari. Oo, doon ang nangyari. Lahat ng tao pinagdalisyon. Marami na, di ba? Marami ka nang napasok dahil dyan, sabi mo. May text message ka sa akin. Ang biktimang si Marlon. Laking tuwa nang nakatanggap ng isang text message mula sa isang nagpakilalang John Ray for call. May job offer daw na naghihintay kay Marlon at ang job interview sa kanya sa motel daw dapat gawin. Sinabi niya sa akin na kailangan muna namin mag-check-in sa hotel around Cubao. Sabi niya sa akin, sure ball na ako na makakapasok ako doon sa trabaho. Sa tanggapan ng Cubao Police, humingi ng ayuda si Marlon kasama ang puwersa ng T3. Diniktikan ng grupo ang inarereklamo. Hindi nagtagal, dumating ng aming target. Sandali lang sila nag-usap ni Marlon at umupo sa isang bangketa. Maya-maya pa, niyaya na siya sa loob ng motel para simulan na raw ang job interview. Ang hindi alam ni John Ray, nakatutok ang lente ng aming kamera sa bawat kilos niya nang matanggap ng senyas mula kay Marlon. Sumalakay na ang operatiba at ang T3. Pagpasok namin sa kwarto, ang suspect na si John Ray halatang nabulaga. Hindi rin siya nakapag-deny sa krimeng ginawa. Sa mga pulis po kami ha, may karapatan kang tumahimik, may karapatan kang kumuha ng sarili mo ang pagkakuha. Sige po. Sa isinagawang investigasyon ng pulisya, napag-alaman na si John Ray Call ay HR officer ng isang kilalang kumpanya na gumagawa ng computer. Kasong maisasampa natin sa kanya, yung RA 7877, yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995, at justification, imprisonment to 1 to 6 months. Baka yun talaga inaantay niya. Baka yun ang gusto niya. Sa loob ng selda. Marami ko pumada dyan sa Celsa. Hindi na uso yung magbumada yung mga okay siya. Ba't mo alam yung mga itlog na gano'n? Siguro itong si Dandy. Baka nasa Quezon Avenue ka pag sa gabi, ha? Oo, dito mo tapos masayaw pa ng maayos ka. Eh, bago tayo magtapos, mga tol, baka pwede tayong bumati naman. Bumati? Kay Tol Ben. Ate, ako ay may babatiin. Ako ho ay magbabati sana ng isang mainit na happy birthday! Yeah! Okay. Ayun. Ayun. Akin to, ha? Teka muna. Tol Ben. Teka muna. May kiss. May kikiss daw sa'yo. Akin to eh. May kikis to. May kikis. Misis mo. Hindi, misis mo. Tinatawag pa, kaya lang mamaya pa daw. Mamaya pa. Yari tayo. Now, wish. Ano wish ko rito? Ano wish mo? Sana mas marami pa akong birthday, maraming cake. Ang wish ko lang, ito ay wish natin to. Na kayo itututok sa programang T3 lagi at maging kabahagi ho ng inyong hapon bago mag-news. Kasi nandito ho yung mga matitikas na mga utol tulad ni Rafi at si Tul Erwin. Ako ho yung kanilang mga taga-awat at medyo advisor na lang. Spiritual advisor. Na wag ho sila manigaw ang landas. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong panoorin lagi ang programang ito. Sana! Dandy, tama yan. Ito ho yung aking inspirasyon. Kalbo!
Okay. Okay. Alright. Sige. Yan po ang 30 minutong aksyon ora mismo. Magandang hapon, ako po si Rafi Tulfo. Ako naman si birthday boy, Ben Tulfo. Ako po si Erwin Tulfo. Ito ang pader ng Serbisyo Publiko T3. Ang bumaga. Erwin Kerapi at kay Ben Tulfo, lagot ang mga nang-aabuso.